pray first. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come before you today. We acknowledge that you are our source, our Lord, and Holy Spirit, we need you in our midst today. Without you, to reveal the truth that we want to learn, Father, it will become useless. But Lord, you said in your word, you will not allow your word to return to you void. There will be results in our lives. They will be like a seed that will be planted in every hearts who are here today. Let our hearts be a good soil, O God, wherein your word will grow deep into our hearts and there will be results in our lives. Thank you for what you're going to do, Lord. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, so natapos na tayo. So ilang Sunday, 5 Sundays na pastor is about faithfulness, devotion. So we will have now a new series. Bagong series ng ating lesson. And what you think matters. Kung ano yung iniisip mo ay may malaking impact sa buhay mo. Anong iniisip mo tungkol sa sarili mo. And our text is found in hindi ko pala nilagay. Okay, sorry. Hindi ko nilagay yung aking text, but babasahin natin mamaya. Our text is found in Numbers 13, 26 to 33, then Numbers 14, 1 to 4. So, sabi dyan, what enters your mind, what enters your mind today will determine the direction of your life tomorrow. Ano daw yung pinapapasok mo sa isipan mo ngayon, ay ito yung mag-determine kung anong klaseng buhay mayroon ka someday. That's right. Ayun. Kung anong klase ka. For example, for us Filipinos, tayong mga Pilipino, ang naitanim sa ating isipan na structure, na naging belief ng bawat Pilipino ay mag-aral ng mabuti, which is correct, di naman mali. Mag-aral ka ng mabuti, kumuha ka ng kurso na maayos, 4-year course, tapos ay makapagtrabaho ka ng maayos at marangal at mataas ang sweldo. At kapag nagtrabaho ka na, may sweldo ka na, you are successful. You have a stable job. Mayroon ka na, pwede ka na makabili ng bahay someday, ng sasakyan, or ng gusto mo, or makatravel kung saan. Okay, makabili ng gusto mong damit, makabili ng gusto mong pagkain, makatravel kung saan mo gusto. So yun yung naka-frame sa ating utak, sa ating isipan. So yun yung nai-deposit sa mindset ng bawat isa sa atin. And therefore, yun yung nilalakaran ng bawat Pilipino. Kaya makita mo, ang daming mga professional na mga Filipino, pero karamihan walang trabaho. Diba? Yun yung nakikita natin. Another one is that the Chinese. Naririnig natin to, diba? Sa kanila naman, na-deposit sa kanilang isipan na mag-aral sila at someday, para makatayo sila ng kanilang sariling business. Kaya makita mo, maraming mga businesswomen na mga Chinese. Kasi yun yung nai-deposit. So what enters your mind? Kasi bata pa sila, ganun na. And about the Jewish people, the Israelites, ito naman ang kanila. So kailangan nilang i-manage kung anong mayroon sila para yumaman sila, dumami yung kanilang pera, nakalagay sa utak nila, kailangan sila ay maging mayaman. Paano? Kailangan matuto silang mag-manage sa pera na kung anong meron sila someday, so that they will have the freedom. Yun yung sa mga Jewish. So, lagi nilang sinasabi na yung history nila ay bata pa, hindi lang sila tinuturuan na mag-ipon, hindi lang sila tinuturuan na mag-budget, hindi lang sila tinuturuan na mag-invest. They follow the biblical principles. They invest their money. Kaya sabi ng isang Hudyo, ng isang Israelites, bira ka makakita ng isang Jewish na iisa yung source ng kanyang income. Lagi siyang, may business siya na patahian, pero mayroon din siyang grocery store. Basta laging may kasama yan, hindi lang
ka. Yun yung usually na makikita mo. Bakit? Kasi yun yung kanilang naitanim sa kanilang isipan. Na kung saan yung kanilang magulang, ay tinuturuan sila the history. Bakit kailangan nilang malaya? Kasi dati naging sila oppressed. Na-oppressed sila, na-slave sila. Pag wala kang pera, you're oppressed. You can be, there's a tendency you will be oppressed by other people. They will manipulate you, they will control you. Kasi kung sino yung may pera, sila yung susunod. Kung sino yung nasa power, sila rin yung may control. And they are being oppressed for many years. So laging sinasabi sa kanila na ito yung pinagdaanan ng mga ating mga ninuno. So nakatanim sa utak nila na pinagdaanan ng ating mga ninuno ay ganito. So hindi tayo dapat makaranas ng ganun kung mayroon tayong pera. Kaya dapat yumaman ka, para may pera ka, may control ka, malaya ka. Saan mo gustong pumunta? At anytime na palayasin ka saan ka mang lugar, kasi ganyan yung mga Israelites, di ba ngayon until this time, lagi silang sinasakop yung lugar ng Israel. Kaya makikita mo, karamihan ng mga, kung i-research nyo sa US, karamihan ng mga mayayaman dyan ay may dugo Jew. Si Trump, si Steven Spielberg, sino pa yung mga may mga dugo yan. Mga Jewish people. They are not pure Americans. Why? Because of the mindset. So, ito, what enters your mind today determine the direction of your life tomorrow. Tanong, ano bang sinasabi ng Bible na dapat nating mindset? Kasi kung mali yung mindset natin, ay mahirap. Okay? So, we will study that. In this series, ay tuturuan tayo ano yung dapat nating na mindset. Hindi mindset ng Chinese, hindi mindset ng Filipino, hindi mindset ng mga kagaya ng Jewish, but a biblical mindset. But let us, in this series, ay titignan muna natin anong mangyayari sa buhay mo. Ano yung resulta kapag mali yung ating mindset. Ibig sabihin, mali yung information na tinanggap natin at pinanghawakan na ito ay totoo. So pag mali, ano mangyayari? So titignan muna natin siguro mga ilang linggo na titignan na what's the result if you have a wrong mindset. Okay, so sige, diretso. So every success, alam na natin, yung success sa Pilipino ay nakapagtapos ng pag-aaral, 4-year course, may trabaho, o may business, may stable job, may bahay, may sasakyan. So yun, success na yung paningin ng tao. Every success, every failure, every victory. So, ibig sabihin, success and failure, victory and defeat, every act of faith and every act of rebellion begins with a thought. Nag-umpisa dito. Tagumpay man or hirap, tagumpay man or kapighatian or nag-fail ka man, lagi nag-umpisa sa isipan. Starts in the mind. Before a person speaks, acts, decides, obeys, or disobeys, there's already a mindset operating within them. So may mindset, depende yan mula bata ka kung ano yung tinanim ng magulang mo sa'yo. Kung ano yung tinuro sa'yo ng magulang mo. Anong klaseng mindset. So yun, nakatanim sa isip natin eh. Then next. So, the question is now is not merely, what are you looking at? Pare-pareho tayo may 24 hours. Pare-pareho tayong ipinanganak na mayroong galing. Lahat tayo, pantay-pantay. Because God is a God of equality. Yes, that's right. He's not a God of favoritism. Pantay-pantay tayo lahat. May 24 hours, may buhay, may gift, may potential. Lahat tayo. May kanya-kanyang opportunity. It's how we look at life. So dito, the question is not merely, what are you looking at? The deeper question is, how are you looking at it? Paano mo tinitignan yung isang bagay? Naintindihan nyo? Hello? Yes. Lahat tayo binigyan. Pero ang tanong, how? Paano mo ito tinignan? Ano yung pananaw mo? So mahalaga yun. So the greatest battles in life are not fought in battlefields, but in the mind. Yung ating laban ay hindi laban sa labas, kundi laban sa ating isipan. It's your mind. It's in your thoughts.
Okay, that's about, sabi nga, lagi ng father ko dati is, an idle mind is the playground of the devil. Yung utak daw na, isipan na walang laman, tulala, ay pwedeng maging battleground ng kaaway sa Satan. Bakit? Pwede siya maglalagay dyan ng doubts, maglalagay ng hindi tama, or mga thoughts na negative, dyan ilalagay sa isipan. Kahit yung mga nagpapakamatay, naku naman niya sa isipan. Yung mga nagkakaroon ng fear, it starts in the mind. Yung anxiety is in the mind. Disappointments, discouragement, depression, it's in the mind. Sa isip yun. Laging sa isipan. So, it's in the mind. So, long before, kagaya yung text kasi natin sa Numbers 13, ay ito yung yung 10 ay 12 spies na pumasok sa land of Canaan. Alam na natin yung kwento, di ba? Na yung 12 spies, pumasok sila sa land of Canaan. Tapos nakita nila, pari-pariho, malalaking grapes, na ganyang kalaki yung di ba yung grapes, pa ganyan lang kaliit, kunti lang, ganyan. Pero sa kanila, ganun. So, siguro mga ganyang kalalaki na grapes. And then, flowing with milk and honey. It means maraming milk doon. Hindi na flowing na literal but from the cows, from the animals. Sa hayop, yan, madami doon. Kaya siya, flowing with milk and honey. So, maraming grapes. So, God already given them the land, but their thinking prevented them from possessing what God has promised. Binigay na sa kanila yun. Pero, ang problema yung kanilang mindset. Kaya hindi sila nakapasok. So, the question, yun yung kanina. So, kagaya ng isang, dalawang tao, parehong sitwasyon yung kanilang hinarap, but they arrived completely with a different conclusion. So, yung 12, pare-pareho yung nakita nilang lugar. May giants. Kung giants, yung mga tao, malalaki din, very fertile. Kaya ibig sabihin kaya yung mga grapes ay malalaki. At yung mga hayop ay matataba. Ibig sabihin they can produce milk because of the pasture lands na maayos. Ibig sabihin maganda yung lugar. And si Joshua at si Caleb, kung i-compare yung kanilang nakita, pari-pariho lang dapat. But the way they approach, pag-respond o pag-react ay magkaiba. So, so, kanina is not the question what are you looking for, but how. Hindi yung anong nakita mo, kundi paano mo siya tinignan. Okay. So dito, your perspective determines your response. And your response determines your actions. And your action determines your destiny. Okay. Example. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw. For example, pag binigyan kayo ng pagkakataon at bibigyan kayo ng 1 million, anong gagawin nyo? How are you going to spend? Depends on your perspective. That's right. Paano? Pag binigyan kayo ng 1M, anong gagawin nyo? Bibili ng ganito, bibili ng ganito, bibili ng ganito, anong gagawin nyo? If you are given the 1 million. Hello? Yes. Are you here? Yes, I know. Gagastusin nyo ba pambili ng bahay, pambili ng luho nyo, na gusto nyo? Or, anong gagawin mo palalaguin mo? So, what are you going to do? Depende yan sa nasa isipan mo. Ito ngayon. Okay. You are praying for example, you are a student. Nagpipray ka kung ano yung nabigyan ka ni Lord ng ganitong allowance. Now, pag may allowance ka, ginagastos mo ba lahat yun? Or nagsisave ka? Kahit hindi. Kahit piso, 5 piso, hindi mo kailangan malaki yan. 100 pesos nga lang 80 piso. Pero kung hindi ka na sana, yung mindset mo, kulang pa nga
Magsisave ka ba? Hindi. Pero kung may 100 pesos ka, inisip mo ay, may pagkakataon ako na makapag-save. So magsisave ka. Pero kapag kaisip mo at kulang pa nga ito eh, yun ay magsisave. Are you here? Nasundan nyo? So it depends on your mindset. Now. So sa mindset natin, so, example mo si Hans. Bata pa si Hans, sinuruan ako, sabi niya, turuan mo siya na mag-decision, bata pa siya. For example, hindi ko na maalala kung sino nagturo sa akin. Basta sabi niya, turuan mo siya mag-decide, bata pa siya. Because for me, it takes long for me to decide. Kailangan ko lang enough time to decide. So ngayon, pag pumunta kami ng NC noon, NC pa lang nun eh, ibang mga mood. Ngayon, mga mood na ganyan. Siyempre, ang bata, magpapabigay talaga yan. So, bibigyan ko si Hans ng budget. Eh, bata ko siya. Sabi ko, tignan mo yung unang number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pag the more na mataas yung umpisa niya or yung magkasunod na number, ibig sabihin mataas yung presyo. So, tinuruan ko siya ganyan. So, pag pumunta, hanggang dito lang yung budget mo 20 pesos below. Yun lang. Makakita kaya. That time, mayroon pa. May laruan pa na gano'n. So, kapag lumampas dyan, ibig sabihin hindi pwede. Kapag naging 3 na yung number na yan bago yung pinto, tinuruan ko siya eh. Hindi na pwede kasi dalawang lang yung hanggang 2 lang yan. Pag sumubra, di na. So, ganun si Hans. So, kaya, kada magpunta siya, titignan niya yung presyo. Hanggang ngayon, dala-dala ni Hans yun. Titignan niya yung presyo bago siya mag-decide. Kahit pati pagkain niya, titignan niya yung presyo bago siya mag-decide. So, bakit ganun? Because he was trained to do that. Are you here? Yes. So, bawat isa sa atin. So, depende yan sa anong training mo nung bata ka. So, I hope you are following. Amen. Because what you think matters. So, tignan natin yung ating mga natanggap mula sa ating magulang, sa ating nakita, yung napanood mo sa pelikula. Pag nanood ka ng pelikula, sabi, ay, may natutunan ako ng lesson. Hindi. Mas maraming unbiblical, especially if it is not a Christian movie, mas maraming unbiblical na prinsipyo na makikita mo kaysa biblical. Minsan wala ka. Hindi, may natutunan ako na lesson. Natutunan ko na lesson, pero mas maraming nilagay sa utak mo na hindi biblical. Are you here? Yes, that's right. Especially, kung di mo alam paano mag-filter. So, mahalaga yun. What you are depositing in your mindset. So, mahalaga. Kaya, kasi sabi rito yung perspective mo kasi depende yan sa naitanim na ideas sa isipan mo. So, medyo mahaba ako nag-introduction. Pasensya na pag ako nag-preach mahaba. But, bear with me because you will learn something. So, therefore, what you think matters. Mahalaga kung ano yung pag-iisip mo. God wants to confront every wrong mindset. So sa series na ito, God wants to confront every wrong mindset, unbelieving thought, every negative perspective. Hindi tamang pananaw. Gusto ni Lord i-correct. And every philosophy that contradicts His truth. Yung katotohanan. So if your thinking changes, your life will change. So kagaya yung post ko hapon, maraming tao gusto nila na magbago yung kanilang circumstances. Gusto nila mabago yung kanilang environment. Gusto mo ba yun? Pwede. That's why you have the ability. Don't you know that you have the ability to control your environment? How? Through your mindset. Sa pananaw mo. Tingnan nyo? God will not change your circumstances, but you can change your thinking, the way you think, the way you respond. Crises will come, problems will come, troubles will come, toxic people will come. Marami kang taong na-encounter. Marami kang encounter na maliitin ka, marami kang na-encounter ng mga tao na very toxic, di maniwala sa'yo. So marami lahat yun, di mo yun pwedeng iwasan. But, you can change the way you think. Kita nyo? Yes. Ibig sabihin, kaya mong i-control. Why? Because of your mindset. Not the circumstances, but how you approach things or your environment.
baguhin yung kapatid mo. Hindi mo pwedeng baguhin yung kaibigan mo. Hindi mo pwedeng baguhin yung teacher mo. Hindi mo pwedeng baguhin yung boss mo. But we can change our mindset. Intindihan nyo? So stress is in the mind. Ang baguhin na natin ay yung ating mindset. Naintindihan? Do we have the ability to change the people around us? No. Kaya mo bang baguhin yung teacher mo na terror? Hindi. Kaya mo bang baguhin yung teacher, yung boss mo na hindi maintindihan yung ugali? Hindi. You have no right. Kaya ba natin baguhin yung sitwasyon ng ating bansa? Hindi. But we can change the way we think. Yes. Pwedeng mabago yung ating pananaw. Pwedeng mabago, kaya natin yun. Because we have the ability to think. Are you here? Yes. And we have the ability to choose. The best gift that God has ever give mankind was, yun? That's your ability to choose. You win. Kahit anong ganda pang ibibigay sa ni Lord, pag ayaw mo, hindi ka mapipilit ni Lord. That's right. Because God is a holy God. He is pure. Ibig sabihin, hindi siya magpipretend na gusto mo. Because pure means purity is, ano yun na, revelation. Sabi ko, Lord, that's why I need to ask. Kasi kapag hindi, si Lord bibigay sa'yo hanggat di mo na-realize na kailangan mo. Are you here? Yes. Hindi ka niya pipilitin. Hindi niya bibigay sa'yo yung hindi mo na-realize na kailangan mo. Because He's a holy God. That's why Jesus uses parables. Kasi hindi lahat ng tao ay gusto nila yung tinuturo ni Jesus. So hindi niya pwedeng, for example, yung ginamit niya ni Dr. Miles is, for example, ikaw, gutom ka pero binigay ko sa'yo ay, I just presume that you need water. So I give you the water. Pero alam ko na hindi mo naman yung hiningi, pero binigyan kita ng water. So, it means, tumaliban sa gift give is another thing. Pero what I'm talking here is that you're giving water to someone without asking. For example, may pumunta dito, or sa bawat isa nyo, bigyan ko kayo ng tubig, nakikinig kayo. Sabihin mo, para saan to? Saan ang tubig na to? So, di mo alam. So, why did I give you the water? Na hindi mo naman gusto. So, you are not down pure. I hope you understand what I'm talking about. Pero yung ating mindset malaga. Are you here? What I'm trying to show is our mindset. If your perspective changes, your future will change. Kung gusto mo mabago sa circumstances mo sa buhay, kailangan mabago yung ating isipan, pananaw. Paano mabago pananaw? Depende yan sa pinakapasok mo, pinanghahawakan mo, pinaniniwalaan. If your mind aligns with God's truth, you will experience God's promises. So, makinig. Wala pa ako, intro pa lang ako. And because this message may expose the very reason why some of our prayers remain unanswered. Bakit marami tayong panalangin na hindi natutugon? Because of the wrong mindset, maybe. Or maraming mga tao remain stuck. Matagal ng Kristiyano, pero hindi nila naranasan yung itinalaga o yung hinanda, yung dinisinyo ni God sa kanilang buhay. Because what you think matters. Mahalaga yung iniisip. Sabi sa Proverbs, ito yung text natin sa series na ito. Proverbs 23:7, yung first phrase lang ito, 23:7, it says, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung ano daw yung iniisip mo, heart means your subconscious. Kung ano yung iniisip mo, ganun ka. Kung iniisip mo mahirap ka, mahirap ka. Kaya may sinasabi ko na nagtuturo ako ng mathematics. Kung iniisip mo na mahirap yung mathematics, nahihirapan ka talaga. Kasi iniisip mo yun. Are you following? Yes. So, your mindset, what you think, matters. Napakahalaga
na dapat. So, the heart refers to the inner person or the subconscious. Na kung saan yung belief mo, yung conviction mo, yung values mo, perspective, pananaw sa buhay. So, ano man yung na-deposit sa ating isipan that shapes our belief system. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na mula bata pa tayo ay tinuturuan tayo ng ating magulang na mag-aral ka ng mabuti. Kaya yun ang ginagawa natin para magkaroon tayo ng, which is hindi naman mali yun, that's correct. Tama naman, kulang lang, dagdagan lang natin. So, it becomes the framework, the mindset. And yung mindset then determines how you see God, how you see yourself, and how you see your circumstances. Ano ang pananaw mo sa Diyos? Ano ang pananaw mo sa sarili mo? Ano ang pananaw mo sa kahit anong nangyayari sa buhay mo at sa palibot mo? Depende yan sa kung anong natanggap natin na information, ideas. Next. Your perspective, pananaw yan perspective, mindset. Ano pa bang ibang pananaw mo sa isang bagay? Your perspective is the result of the ideas, information, experiences, yung ating mga karanasan, observations, and influences that you have accepted as true. Lahat ng bagay, mga ideas na narinig mo, naranasan mo, nakita mo, influensya sa'yo, na tinanggap mong tama, ay magiging parte ng buhay mo, or tinatawag mong belief system or philosophy sa buhay mo. Yung philosophy mo, that is equivalent to your belief system. Pareho lang yun. They are synonymous. Yun yung philosophy mo eh. Yun pinaniniwalaan mo eh. Di ba? Philosophy, philos means? Ha? Anong philos? Love? Love of wisdom. What you love. Ibig sabihin, kung ano yung pinanghawakan mo, you cling to that, that's your philosophy. You love that idea. Okay. Yan ang gusto mo, yan ang pinanghawakan mo, that's your belief system. So, anong resulta yan? That's your perspective, pananaw. Tindihan? At kung anong pananaw mo, yun yung magiging ka. At sabi ko kanina, iba-iba yung pananaw na na-develop dahil sa iba-iba nating natanggap. Okay, so next. Ito yung masaklap. Bakit? If you accept wrong information as truth, kahit mali, pero sa'yo, tama. You will develop wrong beliefs, and wrong beliefs produce wrong perspective. Siyempre, mali yung information mo eh. Wrong perspective produce wrong decision. Mali talaga yung decision mo na. Wrong decision produce painful consequences. Yun ang masakla. Because it will produce painful consequences. So, the information you received while growing up was that you were, for example, you were poor, untalented, incapable, and you accept it as true. Mahirap lang tayo, lalo tayong mga Filipino, di ba? Mayroon tayong poverty and then colonial mentality. Kasi lumaki na, ang Pilipino ay nasa huli lang, alipin lang, so wala akong ganyan, nahirap lang kami, ay, hindi tayo ganyan, dito tayo. So parang ganon. Yun yung karamihan, yun yung na-develop sa atin, na mindset, na perspective. Ay, hindi natin kaya yan. Ito lang yung kaya natin. Accept it to be true, then you end up living a life that is not aligned with God's design for your life. God created you to be extraordinary. Naniniwala ka? It's a mindset. So, naniniwala ka ba that you are extraordinary? Amen. Yes or no? Yes. Dapat malakas. Because you are convinced. Why? Because of the gift na binigay sa ni God. Imagine, He put His image and likeness in you. Is a God class na gift ang mayroon ka. Marami ako nakitang, alam ko nakikita nyo si, anong tawag nyo? Yung Rai, tawag nyo yan. Yung magaling tumugtog na, Polio. Pulyo siya. Polio. Dalawang kamay niya lang. Yes. Pero tumutugtog siya. Nilayon siya. One example is Nick Vujicic. So they are very confident. Why? Because it starts in the mind.
Hindi na siya nakatingin sa kanyang physical na ano. Wala kang nakatingin sa iyong physical, financial status. Ano tingnan yun? You came from a God who is very powerful. You came from a God who is very powerful. Yung kanta natin kanina sabi niya, Jesus, He brought heavens down. Ibig sabihin, when Jesus came, He brought the influence of heaven on earth. Yun lagi natin sinasabi, we can be like heaven on earth. It depends on your mindset. So perspective sa buhay. Okay, so truth produces right belief. So therefore, we must ensure na kung ano yung pinaniniwalaan natin ay tama. Paano malaman na tama? Isa lang ang truth, source ng truth. That's the original idea or the origin of the information. Yun yung may hawak ng katotohanan. So, next. Every individual must develop a biblical mindset because a wrong mindset always carries painful consequences. So, dapat yung ating mindset is biblical. So, sa lesson 1, ilan tayo? 20 minutes. So, results of a wrong mindset. So, anong mangyayari kapag mali yung mindset? Una, you will see the negative things in life. Pag mali yung mindset natin, ang makikita mo ay mga mali, ay mga negatibo. Numbers, dito na tayo magbabasa ng ating text. Mahaba kasi yun, kaya dito next. So, ito yung sa Numbers 13, 28 to 29. Di ba yung 12 spies na pumunta sa Canaan? But the people who live there, ito yung kanilang reaction. Ito yung kanilang nakita. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified, and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Ibig sabihin, occupied yung lugar, wala kayong pwesto doon. Next. Sabi rito sa 13, 32, and 33, and they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. Gano'ng kalalaki? Kagaya ni Goliath. Yung gano'ng kalalaki ng tao doon. We saw the Nephilim there. Yung Nephilim yung mga tao malalaki. The descendants of Anak from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. So, para kaming mga grasshopper, kaliliit lang. Sila ang tataas. Tayo ganito lang. Anong paningin mo sa sarili mo? Ganito lang bakit? You look yourself as insignificant. So, anong pananaw mo? Kagaya din mo. So, negative yung nakita nila, the Israelites. So, they see negative things. So, kapag negative yung nakikita mo, ano yun? You see circumstances as impossible. Tinitignan mo yung circumstansya mo na imposible. Another thing, kapag negative, seeing yourself as small, weak, and incapable. Incapable, walang gift, walang alam, sana all. Gaganon ka na lang sa iba. Pag nakita mo, yung kanilang namamayagpag sa kung saan things. Naniniwala ka ba na mayroon kang galing na walang kapareho? Amen. Praise God. Are you convinced with yourself na mayroon kang galing? Carla, naniniwala ka? May galing ka. Nakakaiba, Hallelujah. na hindi makikita sila. Because God has given you a gift. Yes. Si Kayan, naniniwala ka ba? Mayroon kang galing na walang kapareho. That God has given you. That makes you unique. Di ba sabi sa Bible? You are unique. Amen. Bakit? Meron kang unique na personality. Meron kang unique na gift. Amen. Meron kang kakaibang galing. Amen. Pero depende yan sa pagtanggap mo. Kung naniniwala ka o hindi. Meron. So it's not whatever is your situation, whatever you are encountering now. So magnifying obstacles while minimizing God's power. Negative yun. The 10 spies saw giants, fortified cities, and powerful enemies. So nakita nila yung kanilang, kasi ang syudad noon sa kanila kapag ka
nabakuran, 45 city. Ibig sabihin, mahirap pasukin. Kasi matindi yung kanilang wall. Pangalawa, nakita nila yung mga tao doon, ang lalaki, paano nila isakupin yun. Ayan, lalaki, tapos yung kanilang syudad ay mahirap pasukin. Kailangan dalang ka doon sa gate. So, but Joshua and Caleb saw the same things. Pareho sila na nakita ang sitwasyon, but how they see, doon sila nagkaiba. Pareho ang nakita, but how? Paano? Tindihan nyo? So, yung, sabi ko kanina, kapag binigyan ka ng 1 million, depende yan sa pananaw mo. So, next. What happens when you constantly focus on negative things? Anong mangyayari kapag puro lang negatibo nakikita mo sa buhay mo? Your perspective of God becomes hindi mo na makikita yung totoong kapangyarihan ni God. How He works in your life. So when problem comes, or unpleasant circumstances nangyari na encounter mo, in your eyes, when your problems become bigger in your eyes than God, you begin to doubt His power. Kasi nakita mo yung problema eh. Instead of seeing God's greatness, you become consumed by your circumstances. Nakita mo yung circumstances mo na imposible. Ang hirap nito. Yung mga hindi mo in-expect na bagay, yung nangyayari, yun yung nararanasan mo. So, paano po makikita yung kapangyarihan ni God? Kaya usually mga tao nag-murmur kay God, nagre-reklamo. Lord, kung totoo kang Diyos, ba't ganito? Bagay lang sa Mindanao. Kung totoo siyang Diyos na makapangyarihan, ba't natin pahintulutan? I don't know if you see the news, gano'ng kalala yung nangyari sa Mindanao. Sunod-sunod kasi yung actor siya. Ibig sabihin, to the point na pagdating ko dito sa Puerto, pakiramdam ko minsan parang lumilindol pa eh. Kanina pag-akyat ko, nasalubong ako ng bahay. Pababa siya, yung palokso-lokso yung baba niya. Tapos gumaganyan yung hagdan. Huminto muna ako kasi pakiramdam ko ay lumilindol. So, nag-vibrate, nagaganyan, no? Parang dinuduyan. Pero nasa building ka, for example, gaya nito. So, ayun. Now, instead of seeing the greatness of God, ang nakita ay yung negative. Kaya ang tao nagre-reklamo. Hindi niya nakita yung kamay ni God or the power of God, kundi nakita niya yung kanyang circumstances. When problem comes, when challenges comes, yung problema niyo ba nakikita niyo or si God is powerful than the problem. Next, your confidence in God's word becomes weak. Ibig sabihin, hindi mo na siya mapaniwalaan. So, when negative thinking dominates your mind, kinontrol na ng isipan mo ng negatibong pag-iisip. Pag kinontrol na, God's promises begin to lose their impact in your life. Faith decreases and doubt increases. Siyempre. And fear begins to replace trust. Instead na mag-trust ka, magkaroon ka ng faith, natakot ka na. So the 10 spies focus on giants rather than the promises. They focus on the weakness rather than God's strength. Despite ng mga miracles after miracles na naranasan nila, na ginawa ni God sa kanilang buhay, di ba? From Canaan to from Egypt to Canaan, yung nakita nila, di ba? Ano ba yung mga miracles sila naranasan sa kanila? Di ba? Manna from heaven, the quail, saw this miracle in the wilderness. Pero miracles after miracles, yung unang miracle nila, ano yun? Yung dumaan sila sa Red Sea. Kumbaga, nakating dagat, nakita nila yun. At sila ay mayroong pillar of fire by night and pillar of clouds by day. Nakita nila lahat yun. Pero hindi nabago yung kanilang mindset. Experience. Nakita nila. Pero nung the time na encounter sila ng gano'n, nag-doubt sila. So, King Herod also has a similar problem. Kilala niyo si King Herod? Yes. The tiny Jesus. The wise men, they are also the little kings. The wise men announced the birth of Jesus.
si Herod, tingin niya kay Jesus is a threat. Kasi hari siya eh. May hari si King Herod. Pero yung mga Magi or the wise men, they saw Jesus as king. Kaya nakapagbigay sila ng gift. Kaya si King Herod, inisip niya, papatayin niya si Jesus. So a wrong mindset will cause you to misinterpret God, what God is doing. So, train yourself to see situations through God's promises. So yung mga dumarating sa buhay mo, i-training mo yung sarili mo na tignan mo ito in a biblical mindset. Ano nga yun? Lagi natin sinasabi, all things work together for good. For those who love Him and are called according to His purpose. O yung mga circumstances mo, puro lang negatibo nakikita mo, balik ka dun sa kanyang word. Ano yun? His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So fill your mind daily with God's word. Kaya mahalaga nagbabasa ka ng devotional. Are you reading the devotional every day? Mahalaga yun. Meron akong bago binibigyan ngayon ng kasi nakita ko sa kanya, matindi yung kanyang, na-depress siya sa kanyang kalagayan. Sabi ko, is it okay? Tinanong ko siya kung bigyan kita, padalahan kita everyday. Para yung faith mo ay mas strengthen. Mahalaga yun. Na napifeed yung ating mind. So, depende na ba? Ang inisip mo, depende sa mga pinapasok mo. So, whenever challenges arise, ask, what does God say about this? Instead na mag-complain ka, Lord, bakit ganito? Bakit ganito, Lord? Hindi. Lord, what are you teaching me? Or anong dapat kong gawin? Or give me ideas or knowledge, understanding, and wisdom. Kasi kapag tignan mo yung mga bagay-bagay sa iyong pananaw, anong sabi sa Isaiah? Ito, tignan natin. Isaiah 5:21 says, woe! Anong woe? Kawawa. Sumba, ha? Kawawa. Kawawa. Okay. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Pag tinitignan mo yung bagay ayon sa iyong sariling pananaw, sabi niya rito, woe to you. Kawawa ka. Why? Because you will suffer the painful consequence. So ang tanong, what are you focusing on today? God's promises or your problems? Kakaranas ba yung problema? Anong problema niyo? So, kanya-kanya tayong hinaharap. Are you seeing life through fear or through faith? Have negative thoughts become stronger than God's truth in your mind? Choose today to see through the eyes of faith. Anong sinasabi ni Lord tungkol sa iyo, tungkol sa sarili. So kapag kamali yung mindset natin, negatibong bagay yung nakikita mo sa paligid mo. Pangalawa, ano pang resulta? You will murmur against what is happening. Magre-reklamo ka. Dahil na problem after problem, so the way you perceive those things, magre-reklamo ka. Ano nangyari? Sa Numbers 14:1-4. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled. Nagreklamo sila. Nag-iyak sila kasi di ba, misprint sa kanila yung negatibong report na grabe, 45 cities, tapos ang tataas ng mga tao doon. Paano natin sasakopin yun? All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Nag-pray sila na, Lord, palayain mo kami dito, tulungan mo kami. Nandun sila sa Egypt because they were slave. Pagkatapos ng sinabot sila ni Lord, nagreklamo pa din sila. O, di ba? So, can you relate? May pinag-pray ka. O mayroon kang ginawa, nag-decision ka na you never ask God. Pero nung nagka-problema ka, sinisi mo si God. Unfair kay God, di ba? Ikaw lang kaya nag-decide nun. Hindi ka nga nag-ask kay God eh. Kasi nagka-problema ka, sinisi mo siya. O. So, ganun karamihan because of our mindset. So, mahalaga yun. So, murmur means to complain, to grumble, to criticize, to speak negatively against. So, hindi lang negative yung nakita, nagsalita pa ng negative. Okay. So, are you following? So, hindi lang nakita,
kundi nagsalita pa. Anong sinabi? Negative. Murmuring is often outward expression of unbelieving heart. So what happens when you continually murmur? Kanina, kapag tuloy-tuloy ka, negatibo yung nakikita mo, hindi mo makita yung kapangyarihan ni God, at pwede mag-doubt ka sa kanyang salita. So kapag nag-complain ka, ano naman, sinasabi mo what happens when you continually murmur? You become filled with stress, fear, anxiety, and discouragement. So yan yung cause. Kasi nga, negatibo yung nakikita mo, mas sinasabi mo pa, you magnify it. You meditate, sabi nila, instead na i-meditate mo ay word of God, yung i-meditate mo yung problema mo. Nakaranas ka hindi makatulog dahil may iniisip ka. Meditation. So, that's worry. Na-stress ka tuloy. Yung negatibo nakikita mo, tapos sinasabi mo pa, sana kasi hindi ganito, sana kasi ganito. So, sinasabi mo, you are grumbling. So, maliban sa naisip mo, nakita mo, sinabi mo pa. So, anong nangyayari? Anong resulta? May stress ka. Magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng anxiety, or na-discourage ka, or malala pa, ma-depress. Diba? Why? Because the negative, and then, sinabi mo, nag-complain ka sa nakita mo. And you become bitter. Yung bitter, sama ng loob, nagtanim ka ng sama ng loob, that's bitterness. Kanino ka bitter? Sa sitwasyon o kay God? Bakit ganito yung nararanasan ko? Bakit ganito? Bakit nahirap kami? Bakit nawawalan kami ng pera? Bakit? So dami. So that's the result of a wrong mindset. Do you want to be set free from that kind of situation? Yes, God is willing, but we must also do our part. Gusto ni God na ma-enjoy mong buhay mo. Are you here? Na walang kaakibat na sorrows, because the blessing of the Lord brings no sorrows. Sabi na, hala, sige, magsaya ka, mamaya malulungkot ka dyan. Hindi ganun yun. Yun ang sinabi sa Bible. The blessings of the Lord brings no sorrows. Kaya dapat marunong tayo mag-handle sa pagpapala ni God sa buhay natin. Kaya dapat maayos yung ating mindset. Amen. Yes, that's right. So, anong gagawin mo? Pag sitwasyon na hindi maganda, huwag ka magreklamo. Tignan mo, in a different way, mindset yun eh. So, a bitter heart eventually loses joy, gratitude, and peace. Walang kapayapaan. Bitterness develops when you focus more on what is wrong than what God is doing. Nung na-delay yung flight ko, sabi ko, Lord, bakit kaya na-delay yung flight? Ano kaya yung gagawin ko pa? Ano pa kaya yung dahilan? Okay, may dahilan eh. Everything has a reason, di ba? So, dahil na-delay yung flight ko, yung araw ng flight ko, doon kami nag-meet ng aking kapatid na lalaki kasi missing lang sa each other. So, bigla na lang kami umuwi. Tas di pa kami nagkita. So, dahil naglindol, nagkaroon kami ng pagkakataon to have the bonding. So, God has His ways. His ways are higher than our ways. So, the Israelites allowed the negative report. Diba? Nakita nila ay malalaking tao. Nakita nila ay 45 cities. Ibig sabihin ay masyadong secluded. So, the Israelites allow negative words report to dominate their thinking. Kaya sila nagreklamo. So, they began complaining against Moses and they wanted to return. Imagine that. Sila yung nag-pray kay Lord na mapalaya, tapos nung sinagot sila, nag-complain pa rin sila. Another example is Mary and Martha. Nalala niyo yung story ni Mary at ni Martha? Sino yung pinili niya? She chose to stay in the presence of Jesus, and that is Mary. Pero si Martha, na-busy siya sa mga bagay-bagay sa palibot, hindi sa presensya ni Jesus. Yun, nagreklamo siya. Pagod na ako. Jesus, pagod na ako. Sabihan mo naman yung kaibigan o yung kapatid ko dito, tulungan ako. Iba kasi pinagkaabalahan. So, she chose to be distracted and she was frustrated and bitter because she focused on her workload rather than on Christ. So, today is Sunday. So, ano yung pananaw mo pag Sunday? Lagi namin sinasabi, Sunday is non-negotiable.
Pag iba pa na lang mo kay God, sabi, bakit pilitan? Hindi pilitan yun. Because you are citizen of the kingdom, that's your lifestyle. And supposed to be Sunday is non-negotiable. Walang pwedeng makipag-argue dyan. Hindi ka na kailangan magtanong, Lord, sisimba ba ako? Hindi mo na kailangan yun. So replace complaining with thanksgiving. Amen. Praise Instead God. na mag-complain ka pag nakagising ka sa mga umaga. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat, walang lindol. Kasi may mga gabi na tulog ka, tapos bigla kang babangon kasi lakas ng lindol. Tatakbo kami sa labas, kahit ating gabi ka. Pero sabi ko, Lord, salamat, nagigising kami. Kahit anong lakas or gaano kahimbing yung aming tulog. Lalabas ka kasi ang lakas. Hindi lang siya ganyan. No. Mararamdaman mo para kang dinudulog. So, you learn to trust God and even His purpose. Speak faith-filled words. So, instead na negative, yung word ni God, i-declare mo. Amen. Kaya yung Psalms 91. Amen. So, I always declare that Psalms 91 in the morning and in the evening. Because that's our protection. So, i-declare mo lang, siyempre, you believe in it. So, sabi sa Romans 8:28, alam na natin yon, sa Isaiah 55, yung His ways are higher than our ways. And then, meron pang isa, ilagdag nyo ito, Ecclesiastes 3, sinasabi, He will make all things beautiful in His time. According to His time. So, the question is, what have you been complaining about lately? Ano yung kinocomplain mo lately? Nag-complain ba kayo lately? Ayan. Has your focus shifted from God's faithfulness to your frustrations? Are you frustrated? Or are you words producing faith or spreading discouragement? Yung salita mo ba ay negatibo na nakaka-contaminate sa iba? Nakaka-discourage or nakaka-inspire? So stop murmuring and start trusting. Amen. Yes. So anumang negatibo ang nakikita mo, anumang unpleasant circumstances, always remember, trust the process. Sabi na diba? Always trust the process. He will make all things beautiful in His time. Number 3. Okay, ito yung masaklap. You will suffer the consequences. So, negatibo na nakita mo, nag-complain ka pa, sinabi mo pa, nag-complain ka pa, anong pangatlo? Pag mali yung ating mindset, ito yung nararanasan ng karamihan. You will suffer the consequences. Hindi ko mabasahin kasi binasa ko na yung both verses kanina. Pero consequences are the results of disobedience, unbelief, doubts, rebellion against God's truth. Every mindset eventually produces a result. Bawat mindset may resulta. Kasi may decision ka dyan. So, ano yun? Anong mga consequences? What were the consequences of Israel's wrong mindset? Una, they failed to experience God's promise. Lahat yun sila na mga henerasyon hindi nakapasok sa land of Canaan. Bakit? Kasi nagreklamo sila. So, hindi lang nila nakita, nagreklamo pa sila. Ano ba? They failed to maximize their God-given potential. Ayan yung sinasabi ko kanina. Lahat tayo ay may kanya-kanya potential. They saw themselves as grasshoppers. Para tayong mga tipaklong. Sabi niya sila mga giant. The perception became their limitation. Yung ating pananaw kay God, nililimitahan natin siya kapag hindi ka naniniwala. Anong sitwasyon meron ka ngayon? Okay, do you limit God, what God can do in your life? They allowed fear to rob them of their future. So yung 10 spies failed to enter the land. Yung sabi ko kanina, land flowing with milk and honey. Another example, si Judas Iscariot. Ano nangyari sa kanya? Nagpakamatay siya. Bakit? Kasi yung kanyang mindset. So his mind became consumed with money instead of Christ. Pera ang problema niya. Because he focused on temporary gain instead of eternal truth. Because he rejected Christ's teachings, his life ended in tragedy. So, what controls your mind eventually controls your destiny. Ay nagpo-control sa isip mo.
Align your thinking with God's Word daily. Kaya mahalaga nagbabasa ka every day to feed your mind. Reject every thought that contradicts God's promises. Kapag negatibo yung pumasok sa isip mo, banggain mo ito ng Word of God. Amen. Mag-declare ka ng salita ng Diyos. Clear? Yes, yes. Basta negatibong pumasok sa isipan mo, refuse to allow fear. Kapag fear ang pumasok sa isip mo, pagdadalawang isip, unbelief, it will affect your decision. So, dapat yung word ni God, ang i-declare mo para ito ay maano mo masangga. Hindi na, kaya mo na yan, or iano mo lang, hindi mo pansinin. But you have to declare the word of God para meron kang panghawakan. Amen? Amen. Paano pag wala kang alam? So that's why you have to read the word of God every day. Or the devotional, yung ating season. Next. So what promises of God have you doubted? Meron bang pangako si God na nagdadalawang isip ka? O are you limiting yourself because of fear? Dahil sa takot. Meron ba kayong kinakatakutan sa buhay? Meron? Meron ba kayong kinakatakutan? What consequences might your current mindset produce if it remains unchanged? So may consequence, laging may resulta yan. Remember, your future is greatly influenced by your thinking. The way ka mag-isip. Marami tayong negatibong nasaga. Marami tayong negatibong na-deposit sa ating mindset since we were young. Kaya kailangan ito ay mabago. Kaya sabi ni Pablo, be transformed by the renewing of your mind. Gusto mo mabago sa circumstances mo, baguhin mo ang iyong pananaw. At para mabago ang iyong pananaw, mabago kung ano yung pinanghahawakan mo. Mga ideas, mga information. We need to change. Kasi ang dami-dami. Now, the question is, how do you see life? Anong pananaw mo sa buhay? Namuhay ka dito, pinanganak ka para kumita at mamatay? Or, namuhay ka dahil mayroon kang assignment? Amen. That's the truth, you have the assignment. Pero anong focus mo ngayon? Para kumita ba? Or magawa mo yung assignment? Dito, next. Ito yung i-post. Many people are waiting for God to change their circumstances. God will not change your circumstances. While God is waiting for them to change their thinking. So, ang kailangan natin ay mabago yung ating pag-iisip. So, you cannot consistently live differently from the way you think. You cannot consistently live differently. So, you must, your mind must be filled, if your mind is filled with unbelief, kapag yung isipan mo ay punong-puno ng unbelief, ikokontrol ka ng fear or doubt. Your action. Okay. So, if your mind is filled with faith, you have the courage to do something. Kapag yung isipan mo ay punong-puno ng negatibo, syempre, ang resulta, magsasalita ka ng negative or mag-complain ka, kagaya kanina, di ba? But if your mind is filled with faith, you have the courage, sabi ko kanina, what you think matters because your thoughts shape your beliefs. At yung action, nag-umpisa lahat dito sa ating isipan. Your decisions shape your identity. So, huwag mong hayaang negatibo ang manatili sa isipan mo. Huwag mong hayaan na negatibo yung nakikita mo. So, anong gagawin mo? Let God's Word become the foundation of your thinking. Umpisahan mo sa pananaw mo sa sarili mo. So, our God is calling us to think differently. Ano yung pakpakinggan mo? Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang panghawakan mo kung ano pa meron ka. Ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa'yo? You are fearfully and wonderfully made. You are unique. Mayroon kang unique na kakayahan. Mayroon kang unique na galing. Mayroon kang unique na ability. So, ibig sabihin, walang kapareho. So, alamin mo yun kasi may kinalaman yun sa layunin ni God sa buhay mo.
So when your thinking changes, your life changes. So today, anong mayroon sa isipan mo? Do you have fear in your heart? Or sa isip mo, negativity, or doubt, discouragement, or bitterness, sama ng loob, or unbelief? Or maybe you have been seeing yourself as grasshopper, maliit lang, parang tipaklong, walang kakayahan. Do you see yourself as nothing or walang kabuluhan? Today, God wants you to know that you are extraordinary. Tanghawakan mo yan. Kahit ano sinasabi na opinion o sinasabi ng ibang tao, God is not looking for perfect people. He is looking for people who will believe in Him. Amen. Hindi siya naghahanap ng perfectong tao, kundi naghahanap siya ng mga tao na maniniwala sa Kanya. Praise God. Do you believe in Him? Amen. If you are tired of living in fear, if you are tired, pagod ka na namumuhay sa takot, pagod ka na nagdadalawang isip, pagod ka na sa mga nararanasan mo sa buhay, today, God is calling you. Change Praise your God. mind. Baguhin natin yung ating pananaw. So, what do you think next? What giant have you made bigger than God? What promise have you stopped believing? Ano yung pangakulat na hindi mo na pinaniwalaan? What salt have you accepted that contradicts God's word? Meron ka bang pinaniwalaan tungkol sa sarili mo na hindi ayon sa sinasabi ng Lord? Are you thinking like the 10 spies or are you thinking like Joshua and Caleb? So what do you think matters? Kaya piliin mo? So what do you think matters? You will see the negative things in life kapag ka mali ang iyong mindset. You will murmur against what is happening. Hindi lang mo na nakita, nagsasalita ka pa, nag-complain ka pa. And lastly, you will suffer the consequence. Kaya kailangan tama yung ating pananaw. Next. So what do you think matters? Think God's truth, kung ano yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Believe God's promises, obey God's word, and walk into God's destiny for your life. May magandang destiny ang Lord sa buhay mo. Meron pa ba? Wala. So, your perspective determines your response. Kung ano yung nararanasan mo. What controls your mind eventually controls your destiny. Kung ano daw yung nasa isip mo, yun yung magiging destiny mo. You will never see above the level of your thinking. And the greatest battle starts in your mind. So, laging sa isip. So, God's promises are too precious to be forfeited because of unbelief. So, yung salita ng Diyos. So, God wants us to have the right mindset. Hallelujah. At yun dapat yung ating i-desire. Because if not, we will suffer the consequence of the wrong mindset. Laging negatibo nakikita, nagko-complain, at mararanasan yung consequence. Praise God. That's why God wants us to have that kind of mindset. Kailangan natin magkaroon ng tamang pananaw. Paano? That will become our series. Pero titignan muna natin ano yung mga reason. But God wants us to enjoy our life. And it starts in our mind. You must have the right mindset. Let's pray.